Pakinggan natin to. Bongo! Naaresto pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte Marso nung nakaraang taon kahit may mga naunang pag-iitang pamahalaan na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at kahit dumistansya ang palasyo sa ICC. Ang binanggit noon ng Pangulo ay ang Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them and we lived up to those commitments. Kaya ng pangalanan sa isang dokumento ng ICC bilang kasabwat o co-perpetrator ni Duterte sa kanyang drug war, sila Senador Bongo at Bato de la Rosa. Natanong ang palasyo kung muling makikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Nanindigan din ang palasyo na hindi pagsuko sa soberanya ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. Pero sa ngayon, wala pa namang warrant na inilalabas ng ICC sa mga pinangalanang kasabwat sa drug war. Bagamat umugong na yan laban kay Senador Bato de la Rosa, kaya Nobyembre pa siya hindi nagpakita sa Senado o sa publiko. Kinakabahan na sila talaga, Kinakabahan na yan. Kinakabahan na sila. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Nanindigan din ang palasyo na hindi pagsuko sa soberanya ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. Pero sa ngayon, wala pa namang warrant na inilalabas ng ICC sa mga pinangalanang kasabwat sa drug war. Bagamat umugong na yan laban kay Senador Bato de la Rosa, kaya Nobyembre pa siya hindi nagpakita sa Senado o sa publiko. Mensahe ng palasyo sa mga pinangalanang co-perpetrator. Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done. So, hindi po kinakailangang magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Sabi naman ng palasyo sa mga taga-suporta ng mga pinangalanang co-perpetrator. Wag na kayo magtago, Bongo. Magiging karton ka. Huwag kang maging karton, animal. Aray ko! Diba? Hindi kailangan magkagulo sakaling maglabas nga ng warrant ng ICC na legal umano at bahagi ng paggulong ng hustisya. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig, walang masasabi ang Pilipino dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Sa kabila ng mga pahayag na yan, ay hindi raw pinag-uusapan sa ngayon ang muling pagsapi ng Pilipinas sa ICC. Para sa GMA Integrated... Hindi na yan. Ubusin na lang natin mga Duterte. Tsaka, wala namang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos para kabahan tayo dyan sa ICC. Ubusin na lang natin itong mga animal na to. Aray ko! News. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court o ICC, tinukay na kasabwat o co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war, sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Mula 2011 hanggang 2019, kasama raw sila sa pagpapatupad ng plano para i-neutralize ang hinihinalang kriminal sa pamamagitan ng karahasan tulad ng murder. Sa kaso ni Senador Go, nagsimula raw ito noong personal aid at special assistant pa siya ni nooy Mayor Rodrigo Duterte hanggang itinalaga siyang special assistant to the President. Mariing itinanggi ni Go ang alegasyon ng ICC prosecutors na tinawag niyang walang basihan, one-sided at hindi patas. Walaan niyang kaugnayan ang mga bintang sa kanyang mga naging papel at responsibilidad bilang Special Assistant to the President at Executive Assistant ng Alkalde noon ng Davao City. Nakasaad sa kanyang press release na ang kanyang mga responsibilidad noon ay administrative at clerical lang at hindi konektado sa police o operational matters. Dagdag ni Go, walang inutos na illegal. Ang bobo mo talaga, Bongo Ewan ko, napaka-bobo mo. Teka nga, i-ano natin to, Natandaan nyo ba yung mga pinaggagawa nyo? I-throwback lang natin saglit. Ako'y mayor, pinasitaan ako ng evidence. Di ba? Iti-throwback lang natin si Bongo, Iti-throwback lang po natin,
throwback natin. The next 3 years po, susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa, mga legislative agenda. At gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom someday, ay gagawin niya po ang lahat para sa Pilipino. Tanga ka pala. Eh di tanggap ni Digong na makukulong siya sa ICC. Ano pang dinadrama nyo? Aray ko. Tanggap pala ni Digong na kapag pumatay siya, magkakos ng, it will cost his freedom. Ngayon, kulong sa ICC. Ikaw, anong ginawa mo? Pakinggan natin ginawa ni Bongo. Ako naman, dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho para sa Pilipino, sasamahan ko po siya. Sasamahan mo pala Kita mo katarantaduhan mo, Bongo. Ikaw nagsabi niyan Sasamahan mo siya, tanga, animal. Aray ko. Ulitin natin. Baka na nakakalimutan na itong animal na to The next 3 years po, susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa, mga legislative agenda. Gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom someday, ay gagawin niya po ang lahat para sa Pilipino. Ako naman. Ayan malinaw yan. Ikaw nagsabi niyang animal. Ikaw, anong gagawin mo naman? Dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho para sa Pilipino, sasamahan ko po siya. Sasamahan mo, edi samahan mo ngayon dahil parehas kayong kriminal, animal. Patayin mo si BBM? No joke. Ba't ngayon nagpapaliwanag ka? Huwag ka magpaliwanag. Ba't nagpapaliwanag ka ngayon, Bongo? Sasamahan mo. Alam mong kriminal siya. Alam mong pumapatay siya. Sasamahan mo. Ba't ngayon? Ang dami mong ketchupureche na. Ang ginagawa ko po, tinitira lang ako sa puwet ni Digong. Kulang na lang ganun sabihin mo. Pag nauutugan si Tatay Digong, inaalay ko po yung puwet ko sa kanya. Ako po ang first lady. Aray ko. Kasi Bongo, kapag dinidinay mo to, parang sinabi mong para usang ka lang ni Digong. Malinis ka So puta ka lang ni Digong, isa ka sa mga girlfriends. Di ba? Logic. Anong ginawa mo? Ikaw ang tikabigay ng reward. Pakinggan mo to. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups. Ay bunganga mo nagsasabi? Kasabwat ka. 1 million Ninja Cups. Ano pa? Pagbuhay, kalahating milyon lang Pagbuhay, kalahating milyon lang. po. Pag lumaban, 2 million. Pag lumaban, 2 million. Animal ka no? Ginagawa-gawa mo. Ngayon, takot na takot ka. Dati ay yabang-yabang nyo. Dati kala mo kung sino kayo. Ngayon, todo deny. Yung patay ba, madidinay mo? Babalik nyo buhay nun? Aray ko. Ngayon, tatanggi-tanggi ka. Wala naman po akong ginawa doon. Nagpapaiyot lang po ako sa pet kay Tatay Diggs. Yun lang trabaho ko. Kada gabi po, pag sinabi ni Tatay, Bongo, tuwad-tuwad. Kasi kapag hindi ka kasabot dito, ang iisipin namin, para usang ka lang ni Digong. Aray ko. Para usang ka ni Digong kasi wala ka nang gagawin ni Special Assistant to the President kay. Assistant ka, ikaw para usan. Wala kang kinalaman ka mo di para usang ka ni Digong. Aray ko. Gandara, Eduardo at Maya Bengay, shoutout. Diretso natin. Walang inuutos si PRRD sa akin na illegal. Hindi naman ako
susunod sa anumang illegal na utos mula kanino man. Eto, Bongo, hindi ba illegal to? Hindi ba illegal to? Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. Oh, 1 million po sa mga Ninja Cups. oh. Hindi ba illegal yan? Ay, pagbuhay, Pagpatay, oh. kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Oh, kita mo? Tanga ka, Bongo! Illegal sa kanya si dating Pangulong Duterte at hindi rin naman aniya siya susunod sa anumang illegal na utos mula kanino man. Sa huling sesyon ng Senado nitong Miyerkules, nakita pang dumalo si Go at naglabas din siya ng litrato habang namimigay ng relief goods sa Davao City nitong Biyernes. Oh, maglabas ka na lahat. Pati lugaw mo, ubusin mo na. Pero sa kaso ni Senador De La Rosa, mula Nobyembre pa siya hindi pumapasok sa Senado mula nang umugong na may warrant na ang ICC laban sa kanya. Pero paminsan-minsan ay nagpo-post ito sa social media. Sa dokumento ng ICC, isinangkot siya ng mga prosecutors sa kaso mula rin nung alkalde pa lamang si dating Pangulong Duterte. At siya naman ay nakaupong hepe ng Davao City Police at kalaunan ay naging PNP chief. Wala pa siyang tugon sa pagpapangalan sa kanya ng ICC bilang kasabwat sa drug war. Pero nabanggit noong handa siya humarap sa anumang kaso, pero sa isang korte Bato naman, oh, ano ba? At sa amin na yung warrant of arrest mo, ano ba? Aray ko. Bongo, ay bato, nasa amin na yung warrant mo. Next week, lalabas ko na yung warrant ni Bongo. Ano ba yan? Oh, ito na nga, panawagan ko lang, hulihin nyo na. Yung mga dapat tumulog dyan, hulihin nyo na. Hulihin nyo na. Huwag na kayong mag-ano pa. Anak ko po, anak ng weteng, oh. Hulihin nyo na ang dapat hulihin. Sa mga, alam nyo na dyan, alam nyo na yung otoridad dyan, hulihin nyo na. Diba? Hulihin nyo na. Yung nakalabas na eh. May warrant na eh. Alak nang. Hulihin na natin. Ano ba naman yan, oo. Diba? Hulihin nyo na. Ano ba hinihintay natin? Oh. Ibigay na natin yung ustisya. Hulihin nyo na tong kalbo na to. Sunod nyo si Bongo. Diba? Simple as that. Para hindi na tayo mabutasan dyan. korte lang sa Pilipinas. Naniniwala ang ilang senador na hindi pwedeng arestuhin ang sinumang senador sa loob ng Senado habang nakasesyon. I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto noon na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa loob. Kung nasa labas ng Senado naman, maaari bang gawin ang sinapit noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? I believe in the previous arrest, nagkaroon kasi ng sense na na-exhaust yung remedies dito. I mean, similar principles should apply, pero kung paano aasta ang Senado in these two cases, dahil sa mga miyembro namin sila. Paniwala naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat idaan sa local court ang anumang arrest warrant galing sa ICC o ibang foreign court. Pwede aniyang talakayin ng Senado sa Miyerkules ang mga posibleng hakbang sa issue at pag-aralan din ng mga abogado ng Senado ang dapat gawin. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatuto. Although, ito po ang ano dyan, ito po kasi ang ano dyan, senador kasi, si Digong kasi, yun din ang kaibahan po. Giving the fact na lang natin to na senador kasi may katungkulan. Kaya nga ang kasabihan nila, kapag nawala ka sa kapangyarihan, anumang posisyon mo, delikado ka. Si Digong po, 'di ba? Dati siyang presidente, wala na siya sa kapangyarihan, kaya mabilis na dakip. Civilian na siya. Civilian na siya. Pero ito pong dalawa kasi, medyo may pagkaalanganin po, siyempre senador. Pangatlo sa pinakamataas ng ating bansa. Yun lang po, doon po talaga nahihirapan. Aminin man natin o hindi, doon po talaga nahihirapan dahil senador. Pero regarding if senador yan or whatever, kung legit at legal naman, i-implement na natin.
'Di ba? I-implement na natin. And malalaman po natin yan in these past few weeks or days sa pag-tunton. Tatago na si Bato eh. Nung nakaraan, palabas-labas pa eh. Ngayon, ayaw na talaga eh. Ngayon, di na makapag-post oh. 24 oras. Dati nang may dokumento mula ICC na nagsasabing may mga kasabwat umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war. Pero ngayon lang ipinakita ang kanilang pangalan sa mga dokumento. Bakit kaya? At nangangahulugan bang may ilalabas ng arrest warrant laban sa kanila? Ang basa ng ICC Assistant to Counsel sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Noong 13 ng Pebrero, inilabas ng International Criminal Court o ICC ang dokumentong ito na pinapangalanan ang mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa mga anitoy kriminal na kinabibilangan ng umunay sangkot sa iligal na droga. Kung dati redacted o hindi ipinakita ang mga pangalan ng co-perpetrators, ngayon lantad na ang pangalan nila. Sina Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, ilang dating opisyal ng PNP na sina Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde at Isidro La Peña, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre at dating National Bureau of Investigation Davao Regional Director Dante Gueran. Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Maria Cristina Conti, ang pagsasapubliko ng mga pangalan ay maaring para mas klarong maipaunawa sa publiko ang ICC case ni Duterte. Yung pagdeklara at pag-disclose ng mga pangalan ngayon ay malamang sa malamang ayon sa utos ng pre-trial chamber o kaya ay upon agreement by the parties ng prosecution tsaka ng defense. Mukhang ito ay isang hakbang para mas maintindihan natin kung ano ba yung charges o yung sakdal na babasahin. Aniya, ang paglabas sa pangalan ng mga co-perpetrators ay hindi nangangahulugang mailalabas ng warrant of arrest laban sa kanila. Ang ICC sa ngayon ay hindi naman sinisilip o hindi nila kakasuhan yung lahat ng involved. Meron silang prosecutorial strategy kung saan yung pinaka-responsable ang kanilang kakasuhan. Pero sakaling maglabas ng warrant of arrest, ayon kay Conti, mainam na sundin ang Pilipinas. Sabi ko sa inyo eh, Bato, Bongo, hindi naman kayo kakasuhan eh. Diba ilang beses na sinasabi dito, magiging witness po sila. Sila ang parang tatayong witness. Kung anong sabihin ni Digong, susuportahan nila yon. Diba? Sila ang gagamitin ni Digong. Pag sinabi ni Digong na hindi ko naman inutos yan, susundan nila Bato, nila Bongo. Oh, sila ang gagawing witness. Tutulungan nyo naman si Digong doon. Hindi naman automatic na pag nandun sila Bato, ikukulong na. Kaya nga sabi ni Atty. Conti dati, dapat Bato, noon ka pa pumunta dyan, baka nakauwi ka pa dito. Bibigay mo lang naman yung statement mo eh. Magbibigay lang kayo ng statement dyan. Para yung depensa ay magkaroon ng solid defense laban sa prosecution. Kaso, nagmamakaawa pa ay nagmamatigas pa ang dalawang to. Diba? Tandaan nyo, Bato, Bongo, walang kasabwat si Digong kundi kayo. Kayo. Aray ko. Hindi, Paul de la Cruz, may posibilidad silang bumalik. Sabi rin mismo ni Conti yan, posibilidad silang bumalik. Diba? May posibilidad. Pero, kumbaga, ang posibilidad nilang bumalik, 5%. 95% yung kulong. At least, di ba may 5% na posibilidad bumalik kayo? 5%, malaki na yun. Kaysa naman negative. 5% na posibilidad bumalik kayo. Depende kasi sa statement eh. Ngayon, wala kasing, alam nyo,
kung i-analyze nyo to, wala po talagang tutulong kay Digong doon, kundi yung dalawa. Sila yung kumbaga sila yung kanan at kaliwang kamay ni Digong eh. Kaliwa si Bato, kanan si Bongo. Pag sinabi ni Digong kay Bato, i-implement niya, si Bongo magbabayad. Umiikot sa tatlo eh. Umiikot sa tatlo yung nangyari. So, kung umiikot lang sa kanilang tatlo, maiiwan lang si Digong doon, paano niya madidepensahan yung sarili niya na maayos? Diba? Paano niya madidepensahan yung sarili niya na maayos? Oh, maawa kayo sa matanda. Kurduroy na nga yung betlog, kinakain na yung pampers, tsaka pupo niya. Magkaroon naman kayo ng konting awa. Kahit walang yaya, namiminger ng katulong. Diba? Ganun talaga eh. Given na yan. Pero maawa kayo, may pinagsamahan kayo. Aray ko. Pinas ang prosesong nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute. Nakasaad dito na sa oras na matanggap ang warrant of arrest, nararapat itong ipatupad agad ng isang bansa. Ang naaresto, ihaharap sa competent judicial authority sa naturang bansa para alamin kung tama ang proseso ng pag-aresto dito at kung inirespeto ang karapatan nito. At kung nirespeto ang karapatan nito, yun nga lang, hindi nakasama ang Pilipinas sa Rome Statute matapos mag-withdraw noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Dati nang sinabi ng DOJ, gusto nitong hintayin ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong isinampa ng mga anak ni Duterte na kumukwestiyon sa naging proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo. Yun, isa pa yun sa Supreme Court. Kahit maglabas sa Supreme Court na pabalikin si Duterte, wala na. Wala na tayo dun eh. Di ba? Nakakabaliw, di ba? Kahit maglabas yung Supreme Court, isa lang sasabihin sa'yo ng ICC, we are not connected. Di ba? Ano nang sabihin ng ICC? The Bluetooth is unrepaired. Bluetooth not connected. The Bluetooth not connected. Yan ang masaklap dyan. Ayaw nyo pa sabihin. Kahit maglabas yung Supreme Court, ano sabihin na ICC? The Bluetooth is not connected. Wala na. Ayun ang sasabihin ng ICC. Hindi na tayo magkakonekta. Pero kung magkakonekta pa, nasa Rome Statute tayo ng ICC. Meron pong coordination. Pwedeng mag-coordinate ang ICC at ang ating local court. Posible po yun. Dahil nasa Rome Statute tayo. Sakop tayo ng ICC. Ngayon, bakit kaganito tayo? Si Digong din po ang umalis. Si Digong din po ang umalis sa Rome Statute. Ngayon, nagko-complain na lang tayo. Ang tanging pinakaiingatan na lang natin dito ay ang Interpol. Tandaan po natin, lagi natin inuulit sa inyo. Hindi po kailanman tayo kailangan magkaroon ng issue sa Interpol. At sino mang bansa, any given country, should not mess with the Interpol. Why? Because Interpol have a lot or many helpful things that the Interpol can do in one country. For example, finding the most wanted criminals that is convicted in your own country. For example, in the Philippines, we are finding Saldico. We will coordinate to the Interpol so that the Interpol will pursue to find Saldico. Ganun po kalupit ang Interpol. Kaya we should not mess with Interpol. At yan po ang nagiging dugtungan natin dito sa ICC. Di ba? Oo, wala na tayo sa Rome Statute. Oo, hindi na tayo saklaw ng ICC. Pero hindi natin pwedeng tablahin. Kumbaga dalawang makapangyarihan to eh. Maalis man yung isang kapangyarihan, meron pa tayong isang kapangyarihan na dapat sundin.
which is the Interpol. Takot na ang mga aso, dumarating ang mga kaso. Sila ay sinusundo na, dadalhin sa tatay nila. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Sabi ni Lord, huwag masama, pero sila ay nalalapit na silang masira. Ay nagkarma, ay nagkarma. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bango, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Utakluga, stanga-tanga, utakluga, stanga-tanga, utakluga, stanga-tanga, utakluga, stanga-tanga. Stanga-tanga, stanga-tanga, stanga-tanga. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton.